Hindi lahat ng gulay ay ligtas para sa mga senior citizen, lalo na kung may kasamang kondisyong medikal, gaya ng mataas na presyon ng dugo, problema sa bato, o diabetes. May ilang gulay na, bagamat karaniwang itinuturing na masustansiya, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa katawan kapag kinain ng labis o ng hindi wasto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 uri ng gulay na kailangang iwasan o limitahan ng mga nasa edad 16 pataas at 4 uri ng gulay na mainam idagdag sa araw-araw na pagkain upang makatulong sa kalusugan. Ang layunin ay magbigay ng praktikal, maaasahan, at siyentipikong gabay sa tamang pagpili ng gulay para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Talbos ng kamote ay isang gulay na karaniwang itinuturing na masustansiya dahil sa taglay nitong iron, calcium, at dietary fiber. Gayunpaman, para sa mga senior citizen na may kasaysayan ng kidney stones o may mahinang kidney function, mahalagang malaman na ang talbos ng kamote ay kabilang sa mga oxalate-rich vegetables. Ayon sa isang publikasyon ng National Kidney Foundation noong 2022, ang sobrang pagkain ng mga pagkaing mataas sa oxalate ay maaaring magpataas ng panganib sa calcium oxalate stone formation, ang pinakakaraniwang uri ng bato sa bato. Ang oxalate ay isang natural na compound na matatagpuan sa ilang prutas at gulay. Kapag ito ay sobrang mataas sa katawan at hindi na ilalabas ng maayos sa pamamagitan ng ihi, na karaniwang nangyayari sa mga taong may chronic kidney disease (CKD, maaari itong magsanhi ng pagbuo ng kristal sa loob ng bato. Sa mga nakatatanda, ang kidney function ay natural na humihina sa paglipas ng edad. Kaya't mahalaga ang tamang pag-iingat. Dagdag pa rito, isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition 2020 ay nagsaad na ang mga taong may predisposisyon sa kidney stones ay dapat iwasan ang madalas na pagkain ng high oxalate greens gaya ng spinach, beet greens, at talbos ng kamote, lalo na kung hindi sapat ang kanilang hydration level. Ang hindi sapat na pag-inom ng tubig ay nagdudulot ng mas mataas na konsentrasyon ng oxalate sa ihi, na isa sa mga pangunahing salik ng stone formation. Hindi naman nangangahulugang hindi na maaaring kainin ang talbos ng kamote. Para sa mga senior na walang problema sa bato, ito ay maaaring kainin sa tamang dami at bilang bahagi ng balanseng pagkain. Gayunpaman, para sa mga may kasaysayan ng kidney stone formation o may kondisyon gaya ng CKD stage 2 pataas, mas mainam na limitahan ang pagkonsumo nito at kumonsulta sa isang rehistradong dietitian o manggagamot bago ito gawing regular na bahagi ng dieta. Sa kabuuan, ang talbos ng kamote ay may benepisyo. Ngunit tulad ng maraming pagkain, mahalaga ang pag-unawa sa konteksto ng kalusugan ng bawat individual, lalo na sa mga nakatatanda na mas sensitibo sa mga pagbabago sa metabolismo at kidney function. Ang malunggay o moringa ay isa sa mga pinakakilalang superfood sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia. Kilala ito sa taglay na mataas na antas ng vitamin C, calcium, potassium, at antioxidants. Ayon sa datos mula sa Food and Nutrition Research Institute (FNRI) ng Pilipinas, ang 100 gramo ng malunggay leaves ay naglalaman ng higit 400% ng recommended daily intake ng vitamin A at higit 300 mg ng calcium na mahalaga sa buto at immune function ng mga senior. Gayunpaman, sa kabila ng maraming benepisyo, mahalagang maunawaan na ang malunggay ay maaari ring makialam sa epekto ng ilang maintenance na gamot, partikular sa mga taong may hypertension o mataas na presyon ng dugo.
Sa isang ulat mula sa World Health Organization Philippines 2021, binanggit na ang moringa extract ay may hypotensive properties. Ibig sabihin ay nakabababa ito ng blood pressure. Kung isasabay ito sa gamot na anti-hypertensive, maaring magresulta sa labis na pagbaba ng presyon, na sa matatanda ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkapagod, o maging panganib sa pagkahulog fall risk. Bukod pa rito, ilang pag-aaral gaya ng isinagawa ng Journal of Ethnopharmacology 2019 ay nag-ulat ng posibilidad ng interaction ng moringa sa anticoagulants o blood thinners tulad ng warfarin. Ang ilang compound sa dahon ng malunggay ay maaaring magpababa ng bisa ng mga gamot na ito. O sa ilang kaso, makapagdulot ng hindi inaasahang bleeding risk kung hindi na mo-monitor ng maayos. Para sa mga senior citizen na umiinom ng regular na gamot sa high blood o pampalabnaw ng dugo, hindi inirerekomendang kumain ng malunggay araw-araw sa mataas na dami. Sa halip, maaaring kainin ito 1 to 2 beses sa isang linggo. At mas mainam kung ipapaalam sa doktor o dietitian kung balak itong gawing bahagi ng regular na meal plan. Sa kabuuan, ang malunggay ay isang masustansyang gulay na maaaring makatulong sa nutrisyon ng mga nakatatanda, ngunit tulad ng ibang functional foods, ito ay hindi palaging ligtas para sa lahat, lalo na kung isinasabay sa maintenance medications. Ang tamang impormasyon at propesyonal na payo ay mahalagang gabay upang maiwasan ang hindi inaasahang epekto sa kalusugan. Ang alugbati Basella alba ay isang karaniwang leafy vegetable sa mga pamilihang Pilipino. Madalas, itong ginagamit sa mga lutuing may sabaw at kilala sa taglay na iron, calcium, at dietary fiber. Gayunpaman, sa mga senior citizen na may kasaysayan ng gout o mataas na uric acid, mahalagang maunawaan na ang alugbati ay kabilang sa mga gulay na may moderately high levels ng purine, isang compound na sa metabolismo ay nagiging uric acid sa katawan. Ayon sa ulat ng Philippine Rheumatology Association 2020, ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa purine ay maaaring magdulot ng pagtaas ng uric acid level sa dugo. Kapag hindi ito na-excrete ng maayos ng bato, maaaring mabuo ang mga uric acid crystals sa mga kasukasuan na siyang sanhi ng pananakit at pamamaga sa gout. Bagamat hindi kasing taas ng purine content ng lamang loob ng hayop o sardinas, may ilang uri ng gulay tulad ng spinach, kangkong, at alugbati na itinuturing na may moderate purine content at dapat limitahan ng mga taong may kondisyon sa uric acid. Dagdag pa rito, ang isang systematic review mula sa Clinical Nutrition Journal 2018 ay nagsasaad na kahit ang mga plant-based purines ay hindi kasing panganib ng animal-based sources, maaari pa rin itong magdulot ng flare-ups sa mga individual na sensitibo o may kasalukuyang kondisyon gaya ng gouty arthritis. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na mas prone sa joint inflammation at may limitadong kidney excretion capacity. Hindi nangangahulugang bawal na ang alugbati para sa lahat ng senior. Para sa mga walang kasaysayan ng gout o hyperuricemia, ang alugbati ay maaaring kainin sa tamang dami bilang bahagi ng balanced diet. Gayunpaman, para sa mga may naitalang mataas na uric acid sa laboratory tests o paulit-ulit na gout attacks, mas mainam na iwasan ang madalas at labis na pagkonsumo ng alugbati at ibang purine-rich vegetables. Sa kabuuan, ang alugbati ay may taglay na nutrisyon na maaaring makabuti. Ngunit tulad ng maraming pagkain,
ang individual na kalagayan ng kalusugan, lalo na sa mga senior na may gout o kidney issues, ay dapat isaalang-alang. Mainam na sumangguni sa isang lisensyadong dietitian upang matukoy kung kailan at gaano kadalas ito ligtas kainin. Ang pechay o bok choy ay isang uri ng cruciferous vegetable na karaniwang bahagi ng pagkain ng maraming Pilipino. Kilala ito sa taglay na vitamin C, vitamin K, calcium, at fiber. Bukod sa pagiging mura at madaling lutuin, ito ay may mga compound na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Gayunpaman, sa mga senior citizen na may thyroid conditions, partikular na ang hypothyroidism, mahalagang bigyang pansin na ang pechay ay may taglay na goitrogens. Ang goitrogens ay natural na sangkap sa ilang gulay, partikular sa mga cruciferous vegetables gaya ng repolyo, cauliflower, broccoli, at pechay. Ayon sa Harvard Health Publishing 2023, ang mga compound na ito ay maaaring makabawas sa kakayahan ng katawan na gamitin ang iodine, isang mahalagang mineral para sa produksyon ng thyroid hormones. Sa mga taong may iodine deficiency o may kasaysayan ng hypothyroidism, maaring lumala ang sintomas kung labis ang pagkonsumo ng goitrogenic foods, lalo na kung hilaw. Isang review article sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2021 ang nag-ulat na sa mga populasyon na may marginal iodine intake. Ang sobrang pagkain ng goitrogenic vegetables ay maaaring humantong sa goiter o dagdag na paglaki ng thyroid gland. Ito ay mas mahalagang isaalang-alang sa mga senior, sapagkat ang thyroid dysfunction ay karaniwan sa pagtanda at maaaring magdulot ng pagbagal ng metabolismo, panghihina, o pagbabago sa mental sharpness. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang epekto ng goitrogens ay mas aktibo sa hilaw na gulay at karamihan sa mga goitrogen compounds ay nababawasan o nasisira sa proseso ng pagluluto gaya ng pagpapakulo o paggisa. Kaya't para sa mga senior na may stable thyroid levels, ang pechay ay maaaring kainin bilang bahagi ng balanseng pagkain. Basta ito ay niluto ng maayos at hindi araw-araw na kinakain sa sobrang dami. Para naman sa mga senior na kasalukuyang may iniinom na gamot para sa hypothyroidism, gaya ng levothyroxine, inirerekomenda ng mga endocrinologist na iwasan ang pagkain ng goitrogenic vegetables sa loob ng 45 oras bago o pagkatapos uminom ng gamot upang hindi makaapekto sa bisa nito. Sa kabuuan, ang pechay ay isang masustansyang gulay. Ngunit para sa mga senior na may kondisyon sa thyroid, ang uri ng paghahanda at dalas ng pagkonsumo ay may mahalagang papel. Mainam na kumonsulta sa doktor o registered dietitian upang masigurong ligtas itong isama sa regular na meal plan. Ang kalabasa cucurbita moschata ay isa sa mga pinakarekomendadong gulay para sa mga senior citizen dahil sa taglay nitong beta-carotene. Isang uri ng antioxidant na sa katawan ay ginagawang vitamin A. Ayon sa datos mula sa Food and Nutrition Research Institute FNRI ng Pilipinas, 100 gramo ng lutong kalabasa ay maaaring magbigay ng higit 100% ng daily vitamin A requirement ng isang matatanda. Ang vitamin A ay mahalaga sa kalusugan ng mata, lalo na sa mga edad 60 pataas na nagsisimula nang makaranas ng pagkabawas ng visual acuity o pagkakaroon ng dry eyes. Bukod sa vitamin A, ang kalabasa ay may mababang glycemic index GI na nangangahulugang hindi ito madaling nagpapataas ng blood sugar level. Ito ay mahalagang katangian para sa mga senior na may type 2 diabetes o pre-diabetic condition.
Ayon sa isang review ng Nutrition and Metabolism Journal 2020, ang low GI vegetables gaya ng kalabasa ay nakatutulong sa pagsasaayos ng blood glucose control, lalo na kung bahagi ng regular na pagkain. Dagdag pa rito, ang taglay na dietary fiber ng kalabasa ay may benepisyo sa digestion at sa pagpapanatili ng regular na pagdumi, na karaniwang hamon sa mga nakatatanda. Ang kalabasa rin ay may potassium na may papel sa blood pressure regulation at vitamin C na tumutulong sa immune function. Sa isang 2022 Clinical Nutrition Bulletin mula sa Department of Geriatrics, University of Tokyo, inirekomenda ang regular na pagkonsumo ng yellow-orange vegetables tulad ng kalabasa sa mga senior dahil sa kanilang anti-inflammatory properties at epekto sa cognitive preservation. Ibig sabihin, maaari rin itong makatulong sa pagpapanatili ng memorya at pagbawas ng risk sa cognitive decline. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kalabasa ay madaling lutuin at nguyain na angkop sa mga senior na may problema sa ngipin o maaari itong ihalo sa sabaw, ginisang gulay, o gawing mashed dish nang hindi nawawala ang nutrisyon. Wala rin itong compounds na kilalang may adverse interaction sa karaniwang maintenance na gamot. Kaya't ligtas ito para sa karamihan ng matatanda. Sa kabuuan, ang kalabasa ay isang versatile at ligtas na gulay para sa mga senior dahil sa taglay nitong beta-carotene, fiber, at mababang glycemic index. Ito ay mainam isama sa regular na meal plan ng mga nakatatanda, lalo na para sa suporta sa mata, blood sugar control, at immune function. Inirerekomenda itong kainin 2-4 na beses sa isang linggo, luto, at walang labis na asukal o mantika. Ang Sayote Sechium edule ay isang uri ng gulay na karaniwang ginagamit sa mga lutong bahay tulad ng tinola, ginisang gulay, at sabaw. Para sa mga senior citizen, ito ay itinuturing na isang functional vegetable dahil sa mga katangiang angkop sa kanilang kalagayan sa kalusugan, particular sa digestive health at blood pressure regulation. Ayon sa datos mula sa USDA Food Data Central 2021, ang 100 gramo ng lutong sayote ay naglalaman ng humigit kumulang 1.7 gramo ng dietary fiber, mababang asukal, at halos walang taba. Dahil dito, ang sayote ay madaling tunawin at hindi mabigat sa tiyan. Para sa mga matatanda na may mabagal na metabolismo o madalas makaranas ng kabag, constipation, o acid reflux GERD, ang pagkain ng sayote ay maaaring makatulong sa mas maayos na paggalaw ng bituka at pagbawas ng iritasyon sa sikmura. Dagdag pa rito, ang sayote ay mayaman sa potassium, isang electrolyte na may mahalagang papel sa pagsasaayos ng blood pressure. Ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa American Journal of Hypertension 2019, ang regular na pagkonsumo ng potassium-rich vegetables ay may direktang epekto sa pagbaba ng systolic at diastolic blood pressure sa mga matatanda. Ang sapat na potassium intake ay tumutulong upang in-neutralize ang epekto ng sodium sa katawan, na pangunahing sanhi ng pagtaas ng presyon. Bukod sa potassium, ang sayote ay naglalaman din ng folate vitamin B9 na mahalaga sa produksyon ng red blood cells at pag-iwas sa anemia, isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga senior ayon sa Philippine Dietary Reference Index 2020. Ang folate ay bahagi ng rekomendadong micronutrients para sa mga senior upang mapanatili ang maayos na kognitibong function at energy metabolism. Ang isa pang praktikal na benepisyo ng sayote ay ang versatility nito sa kusina. Madali itong ihalo sa iba't ibang luto sabaw, kinisa,
pinasingawan ng hindi nangangailangan ng labis na mantika o pampalasa. Wala rin itong kilalang allergenic properties o interaction sa mga karaniwang gamot na iniinom ng mga senior, gaya ng antihypertensives, antacids, o statins. Sa kabuuan, ang sayote ay isang ligtas at kapaki-pakinabang na gulay para sa mga matatanda. Dahil ito ay mababa sa calories, mayaman sa fiber at potassium, at madaling tunawin. Ito ay maaaring maging bahagi ng regular na diet, lalo na sa mga may problema sa tiyan o presyo ng dugo. Inirekomenda itong kainin 2-4 na beses sa isang linggo. Luto ng simple at walang labis na asin. Ang kangkong Ipomoea aquatica ay isang murang gulay na karaniwang ginagamit sa mga lutuing Pilipino, gaya ng ginisang kangkong o sinigang. Bukod sa pagiging madaling hanapin at lutuin, ang kangkong ay may nutritional value na mahalaga para sa kalusugan ng mga senior citizen, lalo na sa aspeto ng kalusugan ng dugo, bituka, at nerbio. Ayon sa Food Composition Table ng FNRI 2020, ang 100 gramo ng lutong kangkong ay naglalaman ng tinatayang 2.6 mAh ng iron, 83 mAh ng magnesium, at higit sa 2 gramo ng dietary fiber. Ang iron ay mahalaga sa produksyon ng hemoglobin, isang protina sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Sa mga senior, ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng anemia, na karaniwang sintomas nito ay panghihina, mabilis na pagkapagod, at pamumutla. Ang magnesium naman ay may mahalagang papel sa muscle at nerve function, gayon din sa regulasyon ng blood pressure at blood sugar control. Ayon sa ulat ng National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements 2021, maraming matatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium sa araw-araw, at ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng muscle cramps, irregular heartbeat, at impaired glucose tolerance. Bukod sa iron at magnesium, ang dietary fiber ng kangkong ay nakatutulong sa maayos na pagdumi at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga matatanda dahil sa mabagal na motility ng bituka. Ayon sa isang systematic review sa Age and Aging Journal 2019, ang sapat na fiber intake sa elderly population ay may malinaw na benepisyo sa gastrointestinal health, particular sa mga may sedentary lifestyle o umiinom ng gamot na may side effect sa panunaw. Gayunpaman, mahalagang tiyakin na ang kangkong ay malinis at luto ng maayos, lalo na kung ito ay galing sa bukas na pamilihan. May mga ulat ng kontaminasyon ng parasites o bakterya sa hilaw o hindi lutong kangkong, kaya't inirekomendang ito ay pakuluan o igisa ng lubos bago kainin. Ayon sa Department of Health Advisory 2022, ang wastong paghuhugas at pagluluto ng mga leafy vegetables ay mahalaga upang maiwasan ang foodborne illnesses, lalo na sa mga senior na mas mababa na ang immune resistance. Sa kabuuan, ang kangkong ay isang abot-kayang gulay na may mahalagang mineral para sa dugo, kalamnan, at nerbiyo. Gayon din sa regular na pagdumi. Kapag inihanda ng malinis at luto ng tama, ito ay ligtas at kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda. Inirekomenda ang pagkonsumo nito 2-3 beses sa isang linggo, bilang bahagi ng balanseng dieta. Ang Ampalaya momordica charantia ay isa sa mga pinakakilalang gulay sa Asia na ginagamit hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang natural na remedyo para sa mga taong may mataas na blood sugar, para sa mga senior citizen na may type 2 diabetes
o nasa borderline ng hyperglycemia. Ang ampalaya ay maituturing na isang gulay na may mahalagang benepisyo, basta't ginagamit sa tamang paraan at dami. Ayon sa ulat mula sa Department of Health, Philippines 2022. Ang ampalaya ay kabilang sa mga halamang gamot na kinikilala ng bansa sa ilalim ng 10 approved medicinal plants dahil sa kakayahan nitong makatulong sa pagsasaayos ng blood glucose level. Ang pangunahing aktibong sangkap nito ay zearalentin na may glucose-lowering effect at polypeptide P na may insulin-like properties. Bukod sa local recognition, maraming internasyonal na pag-aaral ang sumusuporta sa bisa ng ampalaya. Isang clinical trial na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology 2021 ay nagsuri sa epekto ng ampalaya sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Lumabas sa resulta na ang regular na pagkonsumo ng luto o kapsula ng ampalaya sa loob ng 2 linggo ay nagdulot ng makabuluhang pagbaba sa fasting blood sugar levels kumpara sa placebo group. Gayunpaman, hindi ito dapat ituring na kapalit ng maintenance medications kundi bilang adjunct therapy lamang, alinsunod sa payo ng doktor. Ang ampalaya ay mababa rin sa glycemic index, mataas sa dietary fiber, at may taglay na vitamin C at folate na kapaki-pakinabang sa immune system at red blood cell formation. Sa aspeto ng digestion, ang fiber nito ay nakatutulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pagbawas ng kolesterol sa dugo. Ayon sa datos ng USDA Food Data Central 2021. Gayunpaman, hindi lahat ay dapat basta-basta kumain ng ampalaya ng hilaw. Ayon sa Clinical Guidelines for Traditional Medicine DOH 2020, ang hilaw na ampalaya, lalo na sa juice form, ay maaaring magdulot ng gastrointestinal irritation sa ilang matatanda, gaya ng pagsusuka, pagtae, o pananakit ng tiyan. Mas mainam itong lutuin ng maayos pakuluan o igisa upang mapababa ang konsentrasyon ng mapapait na sangkap na maaaring makaapekto sa tiyan. Para sa mga senior na kasalukuyang umiinom ng gamot sa diabetes, mahalagang kumonsulta muna sa kanilang doktor bago gawing bahagi ng araw-araw na dieta ang ampalaya, upang maiwasan ang hypoglycemia o labis na pagbaba ng asukal sa dugo. Sa kabuuan, ang ampalaya ay isang gulay na may malinaw na benepisyo sa blood sugar control. Ngunit dapat gamitin ng may gabay, lalo na kung may kasabay na iniinom na gamot. Inirerekomenda itong kainin 2 to 3 beses sa isang linggo, luto at hindi hilaw, bilang bahagi ng balanseng at pinapanahong meal plan para sa mga senior. Sa kabuuan ng video na ito, ating natalakay ang 8 uri ng gulay na mahalagang kilalanin ng mga senior citizen, 4 na kailangang limitahan o iwasan kung may partikular na kondisyon sa kalusugan, at 4 na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan kapag isinama sa tamang meal plan. Mahalaga ang gulay sa pang-araw-araw na nutrisyon, ngunit gaya ng anumang pagkain, ang uri, dami, at kalagayan ng katawan ang dapat isaalang-alang sa pagpili. Kung ikaw ay may kasalukuyang iniinom na gamot o may diagnosed na kondisyon gaya ng diabetes, gout, kidney disease, o thyroid problems, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor o rehistradong dietitian bago baguhin ang iyong dieta. Tandaan na, kahit ang natural na pagkain gaya ng gulay ay maaaring magkaroon ng epekto sa gamot o sa kondisyon ng katawan kung hindi angkop sa iyong pangangailangan. Ang tamang kaalaman ay susi sa mas ligtas
at mas aktibong pamumuhay sa senior years. Ang pag-iwas sa maling pagkain at pagdagdag ng wastong gulay ay makatutulong upang mapanatili ang lakas, linaw ng isipan, at maayos na pang-araw-araw na gawain. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share ito sa mga kaibigan at kapamilya na nasa senior age. I-comment din sa ibaba kung alin sa mga gulay na ito ang regular mong kinakain. At para sa mas marami pang practical at siyentipikong tips para sa kalusugan ng mga nakatatanda, huwag kalimutang i-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong panonood.